bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatang. Hey, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Tuesday, araw po ng Martes. No? Ngayon pong araw na ito, June 23. No? At ngayong taong 2026 ay muli tayo ay dadako sa ating daily devotion, sa ating pong pagtunghay at pagsilip, sa ating sabi nga ay pagkain, na hindi, sabi nga ay nagbibigay ng kabusugan o hindi tayo magugutom, ating sabi nga ay pagbubulay-bulay. Ngayon sa ating pong pagtungo sa salita ng Panginoon Diyos, ay tayo po ay tutungo sa aklat ng Old Testament, at ito po ay mula sa Amos, chapter 5 verse 24, at sa ating pong pagtungo dito, ito po ay pamagatan nating let justice flow like water and righteousness like a stream. At sa ating pong pagtunghay, tayo po ay muli sasamahan ng ating partner para po basahin ang talatang ito. Tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay nasa Amos 5 verse 24. Sa halip ay padaluin ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog, gayon din ang katwiran katulad ng isang di natutuyong batis. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na pag-aaralan muli namin ang iyong mga salita. Nawa, Panginoon, buksan mo ang aming kaisipan at ang aming puso upang lubusan namin maunawaan ang aming pag-aaralan ngayong umaga. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang maituro sa amin ang tamang gagawin para sa aming maghapon, Panginoon. At pangunahan niyo rin po kami sa aming mula ngayong umaga hanggang mamayang gabi, Panginoon. Ikaw nawa ang makita sa aming mga pananalita, sa aming gawa at sa aming kilos. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kasama namin na nakikinig at makikinig pa ng iyong mga salita ng in live na ito, Panginoon. Patuloy mo po palakasin ang katawan ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak ni si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Salamat po. At sa ating pong pagtunghay nito, sabi nga po sa Amplified Version, but let justice run down like waters and righteousness like an ever-flowing stream, flowing abundantly. At sabi nga po dito sa ating pamagatan, sa ating title, let justice flow like waters and righteousness like stream. O sabi nga sa Tagalog ay katarungan, parang agos ng tubig. Katwirang, parang ilog na walang patid. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit nga ba ito sinabi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Amos, at ngayon sa ating umaga, Noong panahon pong iyon, ang bayan po ng Israel ay masigasig sa reliyon. They are very religious person. Marami po silang handog. Sabi nga, ang kanilang papuri ay maingay. At mahigpit na pagsunod sa mga seremonya. Pero sa likod po ng mga ito, may malaking problema. At yung problema pong yun, sabi nga ay matindi. Dahil ang kanilang mga puso at gawa ay hindi tumutugba sa kanilang sinasabi. Sabi nga, nagpupuri sila sa Panginoon, pero mali ang puso. Mayaman sila, pero inaapi nila ang mahihirap.
may kapangyarihan sila pero binabali nila ang katotohanan. Dumadalo sila sa templo pero puno ng pandaraya at kasakiman ang kanilang pamumuhay. Kaya nga po sinabi ng Panginoon, hindi ako nalulugod sa inyong mga kapistahan at awitan. Kung ang inyong mga gawa ay labag sa kabutihan, yan po sabi ng Panginoon. No? Kaya ang sabi ng Panginoon doon, ang gusto ko ay hindi lang panlabas na pagsamba, kundi tunay na pamumuhay na makatarungan at banal. Kaya nga po ang ating pong talatag ito ngayon ay, sabi nga ay isang malaking bagay, no, sa ating buhay at maging paggising sa atin sa tama nating pagsamba sa ating Panginoon. Hayaan po natin ang katarungan at katwiran ay dumaloy ng tuloy-tuloy at sagana, no? Parang tubig na hindi nauubos, di ba, yung ilog, no? Ganun po siya. Kaya nga, this message po, God is very clear here. Religion without right living is empty and acceptable to Him. Dahil ang tunay na pagsamba po ay hindi nasusukat sa kung gaano kadalas tayo magsimba. O sabi nga ay kung gaano tayo kadalas magbasa ng Biblia. O sabi nga ay sa pamamagitan ng pananalangin lang. Minsan siguro, ang iba sa atin ay ganun ang naiisip sa paglapit sa Panginoon. No? Sabi nga po, makitungo po tayo, no, sa kapwa at kung paano natin isabuhay ang salita ng Panginoon Diyos sa araw-araw. No? At dito po sa ating binasa, tingnan po natin ano ang kahulugan nito. No? Sabi doon sa unang bahagi, justice like waters. No? Ang tubig po ay mahalaga. Tama po ba? Parang siguro sa buhay natin kapag walang tubig ay mahirap kumilos. Ano? Sabi nga po, dahil ito ay nagbibigay ng buhay, no? At na ginagamit natin panlinis, no? At ang tubig na ito ay dumadaloy ng natural. Kapag ang katarungan ay parang tubig, ibig sabihin po nito, una, dapat pong itong maging malaya at hindi nahahadlangan. Ibig sabihin, hindi nahaharangan. No? Hindi natin ito, sabi nga, dapat natin itago o binabago ang katotohanan para lang makinabang tayo o paboran ang ating sarili. Sabi nga sa atin ng Micah, Micah chapter 6 verse 8, ay ito po. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Amen. No, napakaganda po no. Sabi natin sa atin doon, ipakita, no? Natin po kung ano mabuti. Sabi nga, ang gumagawa ng matuwid, magmahal, ng may awa, no? At lumakad ng mapagpakumbaba, no? Kasama po natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, yan po yung sinasabi sa atin na dapat po maging malaya at hindi po nahadlangan. No? At ito po ay sinasabi nga rin na dapat po tayong maging malinis. Walang halong panlalamang, yan po yung sinasabi doon. Walang, sabi nga, ay walang paninira o favoritism. Dahil ang katarungan ng Diyos ay pantay para sa mayaman at mahirap, makapangyarihan at mahina. Sabi nga sa atin, di ba, sa Proverbs chapter 11 verse 1 o Kawikaan chapter 11 verse 1. Ano po yun? Kasuklang-suklang kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Yun, no? Makita po natin yung timbangan, sa atin, sa logo ng mga abogado, no? Ang timbang, kung mapapansin po natin, yung babae pong may hawak ng timbangan ay nakapiring. At ito po yung nagpapakita na ang kanyang panukat ay hindi nakabase sa kung ano nakikita. Parang ito siguro naging basihan ng logo nun. Hindi ko alam dahil hindi naman ako abogado. Pero maaring yun po yun. At katulad niya po noon, di ba, sabi nga ng talata, kinapupuutan ng Panginoon ang mapanlinlang na timbangan. Ngunit nalulugod siya
sa wasto ang panukat. Kaya nga sa buhay natin, gawin po natin na magkaroon tayo ng makatarungang buhay. Sabi nga, dapat itong dumadaloy. Hindi lang ito nasa isip natin o sabihin natin, nasa salita natin. Kundi ito po pinapakita sa ating mga desisyon at pakikitungo sa iba. Ano ho? Dahil sabi nga, wala tayong kayang itago sa Panginoon. No? Tingnan po natin, sabi nga sa atin, Isaiah 56 verse 1. Ano ho? Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama, sapagkat ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal at ang aking tagumpay ay mahahayag. Amen. No? Sabi nga po, panatiliin daw po natin ang katarungan at isagawa ang katwiran. Pagkat malapit na, no? Malapit nang dumating, no? Ang kaligtasan ng ating Panginoon Diyos. At sa ikalawang bahagi, sabi doon, righteousness like an ever-flowing stream. Sabi nga po, ang ilog na tuloy-tuloy ang agos. No? Ito po ay hindi natutuyo. No? Hindi nagiging marumi. No? At patuloy na nagbibigay buhay sa paligid, no, ng bawat nakalalapit dito. No, ibig sabihin, ang katwiran po ay hindi panandalian lamang. Ano ho? No, kundi sabi nga ay hindi tayo mabuti lang kapag nasa simbahan o kapag may nakatingin. Kundi pare-pareho ang ugali sa bahay, sa trabaho, sa kalsada at sa ating pamilya, higit sa lahat. No ho? Sabi nga sa atin ng 1 John chapter 3 verse 7, ano po 'yun? Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Amen. No? Dahil kung ginagawa natin yung katwiran ng ating Panginoon, ang ating Panginoon sa Kristo, sabi nga, ang gumagawa ng matuwid ay matuwid. Gaya ng pagiging matuwid ng ating Panginoon sa Kristo. Tandaan po natin, ang role model ng ating buhay, ang patnubay natin, no, ay ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga nung nakaraang reflection, mga nagdaan, sabi nga, nabanggit yung WWJD, yung What Would Jesus Do? Lagi yung pamantayan natin sa sitwasyon ba natin, ano kaya ang gagawin ng ating Panginoong Kristo? Ano ho? Malaking bagay po sa buhay natin na meron tayong, sabi nga, ay direction. Ano ho? At ito rin po yung nagpapatungkol sa atin na ito ay sapat at sagana. Ang pamumuhay na tama ay nagdadala ng kapayapaan, pagpapala at mabuting impluensya sa mga taong nakapaligid sa atin. Imagine niyo, ano, kung tayo ay mandaraya sa isang tao, no, mahayag at mahayag din naman po yan. No, pero kung tayo ay makikitungo ayon sa tama, no, makikita naman at mararanasan niya sa ating paligid. Again, we cannot please everyone. Meron pa rin talaga na kahit anong gawing mabuti sa isang tao, gagawa ka pa rin ng hindi maganda. Pero, hindi yan basihan para gantihan mo siya o gayahin mo siya. Kundi, gawin nating basihan ang talatang ito upang lakaran natin ang pamantayan ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga sa atin, di ba, sa Kawikaan chapter 14, verse 34, Ang katwiran ay napapakadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. yun. Kaya nga po, alisin po natin yun. No? Dahil kung ang katwiran ng ating nilalakaran ay ang katwiran ng ating Panginoong Kristo, sabi nga po, yan ay nagtataas, no, ng isang bansa. No? Ngunit ang kasalanan ay kahihiyan sa sino magbayan. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, tandaan natin, anuman ang ating mga mabubuting kilos, no, ito po ay galing sa Panginoon Diyos. Hindi natin kayang panatilihin ito ng sariling lakas. Tulad po ng ilog na pinagkukunan ng ulan, no, at bukal, ang lahat po ng kabutihan ay dumadaloy mula sa ating ugnayan sa ating Panginoon Hesus. Kaya ang buhay nating ito ay nakadepende, nakaugnay sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga sabi sa atin ng ating Panginoon Kristo doon sa John 7 verse 38, At ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin
ay dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. Amen. So po yung nagbibigay ng buhay ang ating Panginoon sa Kristo. At ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoon, no, mula sa kanyang kalooban, ay aagos ang ilog ng tubig ng buhay. Imagine natin yon, no? Yan po yung ilog ng buhay, ang ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin po nito, bilang tayo po ay mga tagasunod na ating Panginoon sa Kristo, pinapakita po nito na ang tunay na pananampalataya ay makikita sa gawa. Diba sabi nga sa atin sa James chapter 2 verse 17, gayon din ang pananampalataya. Kung walang kasamang gawa, ito ay patay. Sabi nga, faith without works is dead. Huwag maging panlabas lamang po ang kabutihan. Ano ho? Sabi rin sa atin sa Matthew 23 verse 28, sa labas ay mukha kayong matuwid sa paningin ng tao, ngunit sa loob ay puno na kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Ano pa? Hayaan po natin ang banal na Espiritu ang maging agos sa ating buhay. Ano ho? Siya po ang umagos, siya po ang magturo sa atin. Hayaan natin na, sabi nga ay, hayaan natin ang banal na Espiritu o siyang kumilos. Philippians 2 chapter 2 verse 13, sabi doon, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang inyong maibigan at magawa ang kanyang mabuting layunin because of His purpose. Kaya nga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sa aral natin ito, dapat po nating tandaan at panghawakan. Ang pagsamba ay hindi kumpleto kung walang tamang pamumuhay. O, ang katarungan ay pagbibigay sa kapwa ng nararapat para sa kanila. Ang katwiran ay pamumuhay ayon sa pamantayan ng Diyos, hindi ng mundo. Tulad ng ilog, ang ating kabutihan ay dapat tuloy-tuloy, walang patid, walang pagod, at walang humpay. Mga kapatid, nawa tayo po ay napagpala ng salita ng Panginoon. At salamat muli sa ating pagsama dito sa God's Morning, ay pong araw ng Martes. Tandaan po natin, ang Diyos ay mas nalulugod sa isang buhay na dumadaloy ng katarungan at katwiran kaysa sa maraming ritual at walang katotohanan. Ibahagi po natin ang mensaheng ito sa sino mang nangangailangan ng paalala. At kung ikaw po ay nakarating sa bahaging ito, i-comment po natin sa ibaba na sabihin po natin, ako'y ay maging agos ng kabutihan at katotohanan saan man ako pumunta. No? Comment po natin yun. At nawa, tayo po ay napagpala ng Panginoon Diyos. At ngayon naman, tayo po itutungo sa Venice Reflection. God's morning. Muli everyone. Dito po sa ating pinag-aralan ay sinasabi po dito na hindi sapat na madalas tayong magsimba o mag-alay sa Diyos kung sa puso natin ay hindi tayo makatarungan at hindi tayo gumagawa ng tama sa ating kapwa. Ang gusto ng Diyos ay laging nasa atin ang kabutihan at katotohanan. Dapat ito ay parang tubig na laging umaagos at parang ilog na hindi natutuyo. Ibig sabihin sa lahat ng oras at sa lahat ng tao, dapat tayong maging tapat, maging patas at tumulong lalo na sa mga nangangailangan. Ang tunay na pagsamba ay hindi lang nakikita sa loob ng sambahan, kundi nakikita rin kung papaano tayo namumuhay at nakikitungo sa kapwa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya palagi po nating iisipin kung ano yung mga natututunan natin dito ay dadaloy po sa atin kung atin pong isa sa pamuhay. At yun po ang makikita ng ating mga nakakasalamuha sapagkat kung nasa sa atin po ang ating Panginoon, yun po ang makikita ng mga nasa paligid natin. At yun din po yung dadaloy sa kanila. Then, yun naman nakita nilang yun kung hindi sila nakakarinig ng salita ng ating Panginoon, ay yun namang nakikita sa atin, yun naman yung idadaloy nila din sa iba. Kaya continuation po ang pagdaloy noon. Kaya po, magagawa lang po natin yun kung babad tayo sa presensya ng ating Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. Salamat po sa ating sa inyong reflection. At ngayon naman, tayo dadako sa batian portion. Let's acknowledge ang ating mga kapatid online. Yan.
Pinangunahan po tayo ni Nay Winnie Patual from Villa Escudero. Sa mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Winnie Patual at sa inyong buong pamilya dyan sa Villa Escudero. At sinundan po yan ang kanyang kapatid. No? Yan, from Bulacan, Chaong. Yan, pagbati na rin natin dyan kila Kuya Chris, Nay Gori, no? At Nay Lina, yan sa pangunguna po ni Nay Marta Artillaga. Yan, nandito po kasama natin. At syempre, pagbati rin po natin sa ating kapatid, kaibigan, kumpare, kumare, yan. Ang pamilya Azucena Tanyo, yan. Pagbati natin kay Brother Arthur at Sister Carmeline Tanyo, yan sa Barangay Concepcion. At syempre, pagbati natin sa kanilang mga anak kay Pao at kay Juline. At pagbati na rin natin, nakita ko rito yung ating inaanak na si Janessa at si Tyrone na lagi rin po nakikinig, purihin ng Diyos sa inyong mag-asawa at sa inyong buong pamilya. Yan. At kasama rin po natin ngayon si mabati ko na rin yan si Kuya Chris kanina. Yan, ayun, si Janessa. Yan, at from Makati, kasama rin po natin si Sister Babes Rianzares at pagbati sa iyong buong pamilya dyan sa Makati at sa Bulacan. Yan, isang mapagpalang umaga po. At kasama rin po natin ngayon from Dolores, Quezon, no? Kasama po natin si Tatay Victor Dalangin. Yan, at pagbati na rin natin kay Nay TC Dalangin at syempre pagbati natin dyan sa Dolores, Quezon, no? Kay Nay Remy Linnea, no? At syempre pagbati rin natin sa ating kapatid from Bacolod City. Yan, kasama natin ang Pios family sa panguna ni Kuya George Pios. At syempre ang ating isa ring matalik na kaibigan kasama natin. No? At kapatid sa pananampalataya, yan, pamilya Bombane. Yes. Kasama natin ngayon si Brother Rolly at syempre si ating Sister Angel, ating kumare, at syempre pagbati natin dyan kay Roan at sa aking poging inaanak na si Rael. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan sa Dolores, Quezon. At yan, pagbati rin po natin, no? Yan, ito rin, isang matalik din nating kaibigan. Yan. Ang pamilya Biray from Bael, Laguna. Kasama po natin ngayon, no? Siyempre si Brother Mike and Sister Grace, no? At siyempre pagbati rin natin sa ating mga kapatid dyan, mga anak, kanilang mga anak, no? Dyan kila Miko, kay Carl, kay Ellie, no? At siyempre sa aming baby dyan, kay Baby Dion, at sa aking inaanak na si Butchay. Yan, sa mapagpalang umaga din. No? At pagbati rin natin kay, yan, nabati rin natin, kasama rin natin si Sister Lisel Dalangin. No? Siyempre, kasama rin natin aking magandang nanay, Corazon Mercado, kasama po natin dito. Okay? So, yan, may comment dito si Sister Babes. Bilang Christian, dapat kilala na natin ang ating ugali. No? Kung noon ay may mga maling ugali tayo, dapat iwasan na natin ang mga ugaling mali. Lalo na kung may ugali tayong nakasasakit na tao, na damdamin. Ano ba ito? Yan. Ano pa ito? Mahaba. Naputol ako. Yun. Mahaba. Kapwa natin, nasaktan tayo ng damdamin, dapat matuto tayong tumanggap ng pagkakamali kung may nagtatama sa atin. Ba, okay ito, no? Di din mabuti ang may kinikilingan or favoritism dahil isang ugali ito na di kinalulugdan ng ating Panginoon. Amen. Bilang Christian, dapat pantay-pantay ang tingin natin sa kapwa nating mananampalataya, mayaman man o mahirap, lalo na pakitaan natin ng magandang ugali ang di pa mananampalataya para makita sa atin ang pagkatao ng ating Panginoon. Amen. No, yan po yung ating mensahe ngayon. No, yan. At ito pa yung ating mga kabay from Team Nissan. Kasama po natin si Sherin Villanueva. Isang mapagpalang umaga. Kapatid na Sherin Villanueva. No? Kami ay mayroong may Bible study ngayon, no? Tama. May Bible study po kami mamaya. Yan. See you later, mga kapatid sa Nissan. Yan. At
Yan, kasama rin po natin from Santa Rosa, Laguna. Yan, kasama po natin ang Kuya Rick Ramos. Yan, isang mapagpalang umaga po. At from Tiloric, no? Church, kasama po natin si Sister Alma Tatel, no? At yan, sa pamumuno ni Pastor Eds Rona. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. Yan. At from Liliw, Laguna, kasama po natin si Nay Edna Aracena na lagi rin po natin kasama. Yan, isang mapagpalang umaga sa buong Aracena family. Yan, at wala na. Okay, ngayon po, nawa tayo po yung napagpalang na salita ng Panginoon Diyos, ano ho, mula po dito sa ating pinag-aralan, mula po din sa Amos, ano ho, at ngayon po ay tayo po yung magtatapos na at tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa araw nito. Tunay, Panginoon, na ang iyong salita ay makatwiran at nagbibigay ng buhay. At katulad, Panginoon, ng aming pag-aralan, nawa, ito po ay magbigay sa amin ng lakas na nagmumula lamang sa iyo. Nakatulad ng agos ng tubig, ay magsilbi sa amin ito, Panginoon, na walang ampat, O Lord, na patuloy na dumadaloy at nagbibigay ng lakas at aming patnubay saan man kami magtungo sa mundo ito. Kaya salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa aming mga kapatid at patuloy mo, Panginoon, kanlungin ang pangailangan ng bawat isa, kung ito man ay kagalingan, Lord, kalakasang spiritual, at lahat ng bagay sa aming buhay. Tunay na ikaw ang Diyos na siya nagpo-provide ng lahat at doon po kami nagtitiwala. Dahil ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng buhay at sa aming Panginoon, ang kasapatan ay ang iyong pagtugon at ang iyong presensya sa lahat sa amin, Lord. Kaya Panginoon, sa iyo pong papurit at salamat sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Salamat po at ito po yung aming dalangin in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is the Christ is risen. Christ is risen. Christ will come Christ again. will come again. And together, we are for Christ. Bye-bye. Isa, Ikaw ang kasama. bawat hakbang ikaw ang aking kakasama. Panginoon, See you tomorrow. I think that's morning. sa iyo